sa lahat ng mga nag-join ngayon, recharging ngayon sa ating mga enerhiya. Bagaman busy tayo the entire whole week, the entire week, mayroon tayong oras na kapag-recharge sa inyong mga enerhiya, lalo na ngayon na grabe ang enerhiya ngayon. Napakaraming mga activation na nangyayari. Ang activation na mga enerhiya sa ating kapaligiran. Activation na nagdudulot na malaking pagbabago din sa ating panahon. At pagbabago rin ng buhay ng bawat tao na maka-adapt at hindi maka-adapt sa mga enerhiyang ito. Dahil rin ito na mensahe ng ating Supreme Master sa lahat na kailangan na mag-practice ang lahat ng angels from touch and connection. So, pag sabihin natin lahat, walang exempted. Lahat ng mga tao ay kailangan na aralin ng angels from touch and connection. Naturally, ang mga tao, pag hindi makasabay, maka-adapt sa malakas na enerhiya ngayon, makaranas ng energy imbalance na magdudulot ng mga sakit, magdudulot ng mga kaguluhan sa pag-iisip. Kaya pag may maramdaman kayo ngayon, kahit saan kayo, maramdaman ninyo na mainit ang mga enerhiya sa inyong paligid. Talagang maramdaman ninyo yan. Nang ang katawan ay may kakayahan mag-receive ng mga enerhiya. At kailangan na ma-identify natin yung anong mga enerhiya nandiyan sa ating kapaligiran. Anong enerhiya na nakakonect tayo upang maiwasan din ang mga sakuna o mga bad lucks ng buhay. Lalo na itong mga sakit sa lahat ng mga nakaranas sa mga energy imbalance. Okay, so we will do the healing. I-balance natin ang ating mga enerhiya. At paano natin nagawa yan sa pamagitan ng pag-aaral ng angels from touch and connection. From time to time, mayroong nangyayaring mga energy activation. Ang mga anghel sa langit ay nandiyan sila sa langit. Itong ating mga sinasabi, parang hindi paniwala sa mga ibang mga tao na hindi nag-aaral ng angels from touch and connection. Pag sabihin na natin mga anghel sa langit, makikita sa iyong mga mata, parang pag wala tayong mga alam nito, sasabihin natin ayaw mga tao yan, mga sila. Nag-illusion man yata yung mga tao yan. Kaya iniibitahan natin lahat na practice ng angels from touch and connection para inyong maintindihan ang ibig sabihin ng ating sinasabi niya. Lalo na itong mga pagbabago ng enerhiya. Please off your audio. Pakipatay yung audio. Ang enerhiya ngayon, napakalakas. At this is actually the influencing energy for everybody. Nagdudulot ng positibong epekto at mga negatibong epekto. Positibo para sa lahat ng mga tao na makasabay. Pero sa lahat ng mga tao na hindi makasabay ay talagang negatibo na enerhiya. Kaya ang Supreme Master ay nagpadala ng kanyang mga anghel para tulungan ang lahat ng mga tao na makasabay sa malakas na enerhiya na nagdudulot na
maraming mga epekto sa ating planeta at sa lahat ng mga buhay na nandito sa ating planeta. Ngunit ito ay kailangan ng malalim na spiritual para sa lahat upang maintindihan ang mga bagay na hindi kayang madaling maintindihan ng mga taong kaisipan, lalo na pag sabihin natin ng mga misteryo ng mga malalim na karunungan ng Diyos na ngayon ay ipahayag para sa lahat upang makapaghanda sa mas malaking magaganap sa hinaharap. Ang mga aral ngayon ay ibinigay ay tinatawag na College of Mystery. Walang exempted dito. Para ito sa lahat. Ang itong enerhiya ay walang maka-eskapo sa malakas na enerhiya ngayon na nag-influence ng buhay bawat nilalang dito sa mundo. Sabihin man natin na malakas yung ating enerhiya, ngunit hindi natin ito alam kung paano natin gamitin sa positibong paraan. Makaranas din tayo ng mga energy imbalance. Napakagulo ang ating isip, puso't isipan, kaya kailangan natin ang meditation. Mag-meditate tayo. At may mga lugar-lugar na ating pinasyalan. Kaya dyan sa ating mga posting sa mga mensahe ng Supreme Master na ating ipinalabas. Kasi utos man yan Supreme Master sa taas para sa mga kapatiran o mga tao na mag-connect sila ngayon sa ongoing bridging of the divine radiance of the Supreme Master Krishna Kadastar. Supreme Light Angels. Ang pangalan ay Watch the Divine Revelation. Nandyan sila ngayon sa taas. Upang bigyan tulong ang lahat ng mga tao na maka-connect sa advanced spiritual world. That is regardless kung ano ang ating mga paniniwala ng buhay, religion, o mga grupo. So long as buksan ang ating puso't isipan para makatanggap ng mas mataas na koneksyong spiritual. Nadala ngayon ng mga Supreme Light Angels na sa langit. Makikita ninyo pag mag-practice kayo ng Angels Contact. Para hindi kayo maguluhan sa ating sinasabi, ito ba ito to or hindi. Huwag lang kayong maniwala. Gagawin lang natin. Para ating magawang ating actual na eksperimento. Actual na eksperimento ng itong ating mga ginagawa ngayon ay napaka-banal. Banal itong ating mga ginagawa ngayon. Ngunit pag walang spiritual awareness ng mga tao ay mawawala din ang kanilang mga spiritual connection. Ito ang dahilan na sa mga lugar na ating pinuntahan. Kasama ko ang ating mga kapatiran sa mga gawain ito. Maraming mga lugar na wala na mga spiritual ang mga tao kahit may mga grupo pa sila. Pero wala na silang spiritual. Hindi na sila makapapasok ng mga tao sa kanilang mga teritoryo ng ang kanilang pinahalagahan ay ang kanilang mga posisyon na material at wala ang kanilang spiritual awareness. Kaya ang mangyayari ay mabigong ma-activate ang kanilang mga spiritual connection ngayon na ipinadala ngayon ng Supreme Master para ma-activate siya na ang kanilang mga lugar para sa mga activities ng Angels Contaction Connection at mabigyan sila ng formation ng 72 Spiritual Division para sa mas malaking magaganap sa hinaharap, depensa, direction, at mas marami pang mga koneksyon na kailangan sa paghahanda ng mga tao sa hinaharap. Kaya ang isa sa pinaka-importante ngayon na aral na dapat hindi malimutan kahit sino magtao sa pag-aaral ng spiritual. Ito ang tinatawag na spiritual awareness. Ang iyong kamalayan sa spiritual awareness na hindi yan mawawala sa iyong buhay.
para hindi mabigong tumanggap sa biyaya na ipinadala ng Diyos ngayon at hindi ka ma-disconnect. Kasi napakahalagang bagay ngayon na kailangan mo sa pag-akyat sa totoong tagumpay na hinahangad ng iyong kaluluwa. And that is your ascension of life into higher dimension. Itong ascension ng buhay into higher dimension ay ang lahat ng mga kaluluwa ay ito ang pinaka-final na misyon dito sa mundo. Kung bakit ikaw ay nandito ngayon sa physical na mundo, dahil gusto mong umakyat sa mas taas na antas ng buhay sa sektor ng mga doon nakapasa na sa kanilang mga aral o mga aralin dito sa physical na mundo as a mortal person. Kaya ito ay napakahalaga na mga bagay kailangang maintindihan ng kahit sino mang tao dito sa balat ng lupa, sa ibang mga lugar, necessary dito sa dibisyon ng mga tao. Kapag hindi mabigo sa kanilang mga tunay na mga layunin o bakit nandito sila ngayon sa mundo, bakit sila isinilang. Pinakapalit na nila layunin niya ay yung pag-akyat ng buhay sa higher dimension. Kaya nga, if you are one of the light workers, claiming an enlightened consciousness, propagating universal awareness, talking about higher dimension, sabihin mo itong ascension, pag-akyat ng buhay sa mas mataas na antas. Ngunit saan man itong higher na dimension na ating biranggit? Ito ay higher na dimension na doon matutunghayan. Kaya, hinahanap ng kararaming mga tao yung langit na doon tumira ang Diyos kasama sa kanyang mga anghel upang magkasama nila ang Supreme Master o Diyos na kanilang pinaniniwalaan. Ngunit, napakahirap hanapin ang langit na ito. Kaya sa paniniwala, sasabihin na lang natin ng Diyos, ang langit ay nandyan sa iyong puso't isipan. Nang ang kariyan ng Diyos ay nandyan sa iyong kaisipan. Nandyan sa iyong puso't isipan. Nandyan sa puso ang Diyos. Pero ano ba ang kahulugan ng ating puso't isipan? Pag makatao ang ating kaalaman. So, kailangan natin na matututo sa mas malalim na misteryo ng Diyos. Ito ang mga aral na yon na ibinigay ng Supreme Master. Mga misteryo ng mga liwanag sa kalangitan na ngayon ay nagpahayag sa kanilang presensya sa pamagitan ng mga aral ng angels contact and connection para sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga taong may kaalaman na sa spiritual, na kayo ay magiging magtuturo ng buhay, hindi magtuturo ng pagkawasak, na ibig sabihin, nakabubulag ng mga kamangmangan, blinding ignorance. Kaya mana, pagpunta tayo doon sa ibang lugar, may mga spiritual group, and then nagtanong lang tayo, ano itong mga grupong, ano yung mga activities dito, and then, hindi na sila makatanggap na kahit sinong tao, tanungin kanila, anong gagawin mo, anong sadya mo, and then, sabihin lang natin na makiihi lang dyan, di bang magka-CR, hindi ka na makapasok, dahil sarado ang kanilang mga puso't isipan. Ngunit ay ibinikas ng kaluluwa ay kaligtasan at kaisahan nila sa liwanag ng Diyos. Ngunit napakasarado. Maraming takot ang puso't isipan. Napakasarado ang kanilang puso't isipan. Kaya wala ng liwanag sa kanilang mga kaisipan. Ang lahat na lang ay yung mga takot nandiyan sa kanilang puso't isipan. Kaya sa pagnapaistorya, in short,
Nawawala na yung spiritual na kamalayan ng mga tao dahil sa kanilang maling paniniwala na nakabase sa mga material na mga bagay. Naging mali. At kung sa bagay ay wasto pa rin yan. Kung tingnan natin sa mind supremacy. Kaya ang College of Mystery ay itinuturo yung tinatawag nating mind supremacy. Maski mali ay wastong mali. It will just depend on which of this level you are concerned. Pag nandito tayo sa level ng mundo, classical world, kaya pag dintanin na natin katotohanan, ito sa ating kapaligiran, ito ang katotohanan. Ngunit, if you are at the higher level of your spiritual consciousness, hindi ito ang katotohanan. Kaya iba't ibang mga katotohanan sa physical na mundo. Nagpahayag sa polarity ng katotohanan. Ibig sabihin, whenever tayo say, mayroong positive, mayroong negative. Kaya ito ay puti, ito ay itim. Yan ay tama, yan ay mali. At walang mga tao makaiwas sa diskriminasyon. Pag dito tayo sa level third dimensional reality. Pero sa higher na kaalaman, karunungan, iba na ang iyong pari. Kaya anong antas ng spiritual ang kailangan ng tao upang makaakyat sa higher na dimension? Advanced na spiritual na antas. Ang hindi advanced na spiritual na antas ay hindi makaintindi at talagang hindi makakita kung ano ang katotohanan ng mas mataas na antas ng spiritual. Kaya, ibig sabihin, pag sabihin man natin College of Mystery, itong lugar, itong bahay, itong building, or itong ating mga structures saan tayo nagtipon-tipon, ay ang ating tinatawag na College of Mystery. Napakaliit lang na bagay. Kasing liit din ang ating mga pag-iisip. Ngunit pagbuksan mo ang iyong spiritual na kamalayan, makikita mo itong mundo. Ang buong mundo ay itong ating paaralan. Kaya College of Mystery, nang tingnan mo yung mga bituin, tingnan mo yung mga mata, tingnan mo ang buong kapaligiran. And if you sum up all the stars in the heavens, napakaraming bituin. If you will sum up all the stars in the heaven, ipon-ipunin man natin ang lahat ng mga bituin sa kalangitan. And then what is the percentage of those stars compared to the wholeness aspect sa kabuuan ng ating mundo or cosmos? Hindi pa nga yan nakaabot ng 10% sa pangkalahatan. Ngunit napakalawak na itong mundo. Napakalawak ng itong paaralan na ito. Ng buong kalawakan ay yan ang College of Mystery. At higit pa niya. Kaya sa spiritual na ipinahayag ngayon ng College of Mystery ng Dugukan, Sacred Spiritual Secret. Kung saan galing ang ating buhay, kung saan galing ang ating mga kaluluwa, kung saan galing itong cosmos, sabihin man natin, energy, energy, energy. Walang katapusan na enerhiya. Kaya mayroong tatlong klaseng spiritual na mundo ng unang klaseng spiritual na mundo. Ipinahayag sa College of Mystery ng Dugukan, Sacred Spiritual Secret. Ang unang klase na spiritual na mundo ay hindi kayang maipaliwanag ng magkataong kaisipan, hindi kayang maipaliwanag kahit anumang mga salita. Kaya wala tayong masasabi kung anong klaseng spiritual na higit pa niyan sa ating kakayahang pagpaliwanag ang klaseng spiritual na mundo niya.
Ang klaseng mundong spiritual na yan ay hindi kayang maipaliwanag at walang kahit anong salita na kayang makapagpaliwanag sa pinakamataas. Sabihin lang natin for the sake of simple understanding, para sa ating outline lang. Ang mundong spiritual na yan ay hindi kayang maipaliwanag ng salita. Ang pangalawang mundo ay yung tinatawag natin Supreme Superlight Angels na ipinahayag sa mga manunulat ng kasulatan, natala sa Biblia, natala sa mga kasulatan, yung tinatawag consuming fire nature of God. Na ibig sabihin, ang Diyos na yung pinaniwala. Ang Diyos ay isang kalayong makasunod. Kaya sino ba sa atin dito ang makatayo sa liwala o sa gitna ng kalayong makasunod? Ibig sabihin ng Diyos na iyong pinaniwalaan ay isang kalayo, isang apoy na makasunod. Kahit pa yung araw ay masusunog sa kanyang tunay na liwanag, pag ipinalabas ng Diyos ang kanyang tunay na liwanag. Kahit mga bituin ay masusunog, kahit lahat ng mga panita ay masusunog, kahit lahat ng mga mortal ng mga bagay ay masusunog. Yan ang pangalawa na spiritual. Ang pangatlong spiritual na mundo itong tinatawag natin advanced spiritual world. Na ibig sabihin, lahat ng mga narinig natin na advanced spiritual world ay galing yan sa panatlong klaseng spiritual na mundo na may 15, 15 dimensions. Na ang 14th at the 15th or 14 at 15 dimension. Dimension ng mga tao at dimension ng lahat ng mga elementals. Na may physical na katawan. Kaya itong mga dimensions ay may astral spiritual world. At dito din nanggaling ang cosmos. Kaya pag sabihin natin 72 spiritual division, ang may akda ng 72 spiritual division ay siya lang yung nakakaalam sa tunay na kahulugan ng 72 spiritual division. Na magsabihin lang natin na itong cosmos ay galing ito sa 72 spiritual division. Ngunit ano ang ibig sabihin itong 72 spiritual division? Ito ba ay ibig sabihin ng 72 divisions? Yan ay hindi. Yan ang ibig sabihin nito. Sabihin lang natin ito sa ganitong simple na pagkasabi. Ng 72 spiritual division, dito nanggaling ang ating cosmos. Kaya sinasabi ko, kung ano ba ang kasulatan, ang basihan ng mga aral na itinuturo ngayon ng dugukan. Ang basihan sa mga aral ngayon na itinuturo ng dugukan ay yung actual practical lessons na yung matutunan sa yung actual na gawa. Kaya gawin mo. Hindi kailangan kang maniwala sa aking mga sinasabi. Mas mabuti pa'y gawin mo, hindi ka maniniwala at hanapan mo ng paraan ng aking mga sinasabi ngayon ay hindi totoo. Kaya yan ang misyon ng isang tao upang matutunan mo ang tunay na katotohanan. Try to look for a reason na ang aking mga sinasabi ngayon ay hindi totoo para mayroon kang pagkakataon na matutunan mo at madiskubre mo ang tunay na mga kapulugan ng misteryo ng mga bagay na ating mga pinag. Paano ba natin malalaman itong ating sinasabi? Sa pangatlong klaseng spiritual na mundo ay may 15 dimensions. Na ang 14 dimensions refers to the dimensions of the elementals na mayroong mga physical na katawan. Pag ibig sabihin mayroong physical na katawan, mayroong spiritual na katawan. Ang 15th elemental dimension ng mga tao.
At the level of the 7 dimensions of the soul, ito ay medyo complicated na maintindihan. Which we really know, kahit anong gawin natin ay hindi ito maintindihan pag wala tayong fundamental sa mga aral ng data. Maging tayo ay scientific or non-scientific, hindi natin ito maintindihan pag wala tayong mga aral na natutunan na inihayag ngayon ng data. Only we can learn energy, particles, and all those things. When you study physics and then you are so advanced in knowledge. Because you can understand why the universe is now existing. And if you are studying the Bible, religion, and you would say the Genesis sometime, and you invoke your verse. And then sa mga aral na aking inihayag ngayon, I'm not talking about a verse. That's why I do not go with verse the way I speak. I'll just go with this simple words na ating ginagamit ngayon. Actual practical action. Na ibig sabihin, gawin mo ang iyong mga, that is regardless of you are religious or non-religious. Mayroon kang paniniwala, o ito ang iyong paniniwala, o hindi mo yan paniniwala. Gawin mo ang bagay na yan. Pag gawin mo ang bagay na yan, early morning, you have to wake up and you will do your meditation. You have to listen to yourself. Pakinggan mo yung sarili. And follow the procedure as your direction. Mayroong formula. Go with the natural way. The natural way, when you look at the stars, when you look at the sun, and then the sun is teaching you lesson. You don't know when you do not listen yourself. Ang araw ay nagtuturo sa iyo ng aral na hindi mo malaman pag hindi mo pakinggan ang iyong sarili. Ang ibig sabihin ng iyong sarili, yung tunay mong sarili sa espiritual na kamalayan, para yung mabasa ang aklat ng mundo, ang aklat ng kalikasan. Kaya itong aklat ng ating sinasabi sa Chalice of Mystery ng Dugukan, ito ay aklat na hindi gawa ng mga kamay ng mga tao, maging hindi ito gawa ng mga kaisipan ng mga tao. Ito ay gawa ng kaisipan mismo ng Diyos nandiyan sa langit. Kaya napakalaki ang kaibahan sa lahat ng mga gawa ng mga tao at sa lahat ng mga gawa ng Diyos na mismo ang Diyos sa langit ay yung magtuturo sa iyo ng kaalaman at karunungan. Kailangan mo upang ikaw ay magtagumpay at makaakyat sa kanyang kaharian na ipiniliwanag o inilarawan sa kasulatan, langit doon tumira ang Diyos kasama sa kanyang mga anghel. Langit kung saan yung kingo yung mga mabuting mga tao na sumunod sa kanyang batas ay mapunta sa langit at yung mga masasama ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga kayo, pag itapon kayo sa dagat-dagatang apoy, kasi yan ay iyong paniniwala. And be sure na maganda doon sa dagat-dagatang apoy. Just like swimming in the fresh water, you will enjoy. You will not suffer. Kasi lalamunin, kakainin tayo ng apoy. That's why when you are enhanced with your astral travel, and then you would say, if you are not enhanced, so big difference. Napakalaki ang kaibahan. Pag hindi ka sanay sa iyong advanced spiritual study or the fundamental conscious astral travel. When you are in your astral body, doon, nalunod ka sa tubig. Kasi yung isip mo ay natas pa rin sa iyong paniniwala sa physical na kamalayan. And then, nalunod ka sa tubig and you cannot breathe underwater.
Hindi ka makahinga kasi nasa ilalim ka sa tubig. Makahinga lang ang tao sa ilalim ng tubig if there is oxygen set na ginagamit sa diving o sa ibang paraan. Ngunit, naturally, without equipments, you cannot breathe underwater. Kasi yan ang iyong paniniwala. Nalunod ka sa tubig, so hindi ka nakahinga, kaya namatay ka doon sa iyong astral journey at nabalik ka sa iyong katawan. At sabihin mo, ay, nanaginip ako, na nalunod ako sa tubig at namatay ako. Kasi hindi ako nakahinga, nalunod ako sa tubig. Yan ay hindi ka enhance, hindi mo sanay at nakasanayan yung karakteristik ng yung astral na katawan. Ngunit na training ka na sa dugukan. Kaya, pagkalunod mo sa tubig, sinasabi mo ay, napakaganda doon sa ilalim ng tubig. Pumasyal ako doon at marami palang kaharian doon sa mga karagatan. Ang dami palang mga buhay nandoon sa karagatan. Ang dami pang mga division sa mga mundo nandiyan sa elemento ng tubig. Kaya napakasarap magpasyal-pasyal doon. Gusto ko sanang hindi makabalik sa aking katawan. Ngunit ay umaga na at tinawag na ako ng aking katawan. Hinihila ako ng aking silver cord. So, sayang, nakabalik ako sa aking katawan. Sana, nandun pa ako ngayon. Kaya napakaganda ang mga tanawin doon. Sanay ka na niyan sa iyong astral na karakter. Kaya pumunta ka doon sa ligat-dagatang apoy. Nagpasyal ka. Sanay kayo sa yung astral na katawan. Kaya pagpunta mo doon, nakikita mo yung mga kaluluwa. Ay, grabe ang sakripisyo at mga sakit na nararamdaman. Mga paghihirap na nararamdaman ng mga kaluluwa. Kasi, tinorture sila ng apoy. Pero ikaw ay hindi ka tinorture ng mga apoy. Kaya, na-observe mo lang na wala palang magagawa ang apoy laban sa iyo. Ay kailamunin ng apoy kasi nakikita mo yung katotohanan sa mga illusion na tinatawag within the mind supremacy. Lahat ng mga maabot ng kaisipan, kaya nga may paniwala ang tao ng tao ay may kaisipan. Nakaprogram sa kanyang shaping of the mind and the heart ang katotohanan. Pagdating nila doon, takot na itapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya mayroon talagang mga apoy na lumalangon. Lalamunin ang tao at saktan at mapanis ang tao sa kanyang sariling ito. Na hindi siya nakaabot sa mas mataas na antas. Nandyan lang ang kanyang kaisip. Kaya nasa tao ang tunay na gawa. Nasa tao ang tunay na tagumpay kung alam niya ang direksyon. Kaya itong direksyon ay napakahalaga. Kung walang direksyon, ang tao ay napakahirap sa isang tao na makaakyat sa totoong langit. Kaya sabihin lang natin, madaling sabihin natin mabuting tao, pero napakahirap abutin yan kung yung tadhana ay hindi siyang ayon sa iyo. Nagiging ikaw ay mabuting tao. Kung ang tadhana ay ayaw na maging mabuting tao ka dito sa mundo, napakalapit itong tadhana. Napakaraming mga hadlang sa pagiging mabuti. Kaya sinabi ng Diyos, my son, be wise. Masunurin ka sa liwanag ng tunay na liwanag ng may kapal. Ngunit pag masunurin ka sa liwanag sa iyong makataong paniniwala na walang liwanag na tunay na liwanag na may kapal, yan ay tinatawag na blinding ignorance or nakabubulag na kamangmangan. Kaya hindi lahat ng mga mabuting mga tao ay tunay na mabuting tao pag wala ang tunay na liwanag. That is blinding ignorance. Ano ba ang kaibahan ng pagsisikap upang makapit mo ang tagumpay? Ano ang kaibahan ng pagsisikap upang makamit mo ang tagumpay at yung walang pagsisikap, sumunod ka lang sa batas na ibinigay ng Diyos, direction, upang ikaw ay samahan ng Diyos. Napakaraming mga bagay na dahilan na hindi yan
magkaparihan. Pag magsikap tayo, kahit anong sikap na gagawin ng isang tao, mga tao, pag wala ang Diyos, hindi siya sasamahan, ay mabigo pa rin. Ang mga Israelites na binigkas sa kasulatan, pag sila ay nagsikap at hindi sinamahan ng Diyos, magtagumpay ba sila sa kanilang pagkalabas at pagkainipin? Mayroon ba silang kakayahan na makalabas sa kanilang pagkaalipin kung hindi sila sinamahan ng Diyos? Hindi sila magtagumpay. Kaya kahit anumang klaseng pagsisikap, pag hindi tayo sasamahan ng Diyos ng ating buhay ngayon, wala tayong magagawa laban sa makapangyarihan ng mga kalaban. Wala tayong magagawa sa mga aliping mga negatibong enerhiya. Kaya kailangan natin ang tamang direksyon na mag-angat sa atin sa tunay na tagumpay. Hindi tayo maging alipin ng mga negatibong enerhiya. Kaya walang tao ngayon dito sa balat ng lupa na hindi nangangailangan ng spiritual na koneksyon. Lahat ng mga tao ay kailangan ng spiritual na koneksyon. At kailangan ang gabay. Gabay ng Supreme Master of Wisdom, Kadastar, Supreme Superlight Angels, na kilala man ninyo sa iba't ibang mga pangalan. Kaya nga, ako ay actual kong nasaksihan ang pagkawala ng mga spiritual na yon, na kamalayan ng maraming mga tao at maraming mga grupo. Ilang mga grupong aking napuntahan, pag dating lang namin doon sa kanilang mga teritoryo, ay hindi ka makapasok. Kung ano ang dahilan na hindi ka papasokin. Yung sa takot nila ay kung anong takot na kanilang mga nandyan sa kanilang puso't isipan, na natatakot sila na mayroong mga taong darating na magbisita sa kanila at hindi nila papasukin at tanungin nilang masyadong anong gagawin nyo dito, ay nandyan lang kami dito. Nagpasyal-pasyal lang kami dito. Naglakad-lakad lang sa daan at tumingin sa magandang mga tanawin sa kapaligiran. Makahingi ng tubig, hindi ka na makahingi na sila, hindi na sila makaibigay ng tubig or makatanggap lang kahit umihi ka lang doon sa kanilang mga CR. Nang dahil hindi kanila kagaya sa kanilang paniniwala. Kaya ano ba ang tunay na serbisyo o pangalagad na magagawa ng mga taong walang liwanag sa totoong liwanag ng Diyos? Kaya itong pagpasok ng tao sa sa tunay na kaharian ng Diyos ay napakahirap pag hindi mabuksan ang iyong spiritual na kamalayan. Pag nandyan ang napakaraming takot sa iyong puso't isipan. Paano ba mabuksan ang tunay mong liwanag sa liwanag ng totoong kapangyarihan ng Diyos? Kaya ito ay kailangan natin maintindihan. Ngayon, ang Supreme Master ay nagpadala sa kanyang mga spiritual instructor. Ibig sabihin, 72 Spiritual Division ay nagpadala sa kanilang mga spiritual instructors upang pasyalan ang iba't ibang mga lugar. Kung mayroon pa ba ditong mga kailangan na ilagay na mga spiritual wirings para sa mga lahat ng mga taong may mga connection sa 72 Spiritual Division. And then pag wala na hindi na kailangan, so that is disconnection. Wala nang kailangan activities, kaya mangyayari sa darating na mga araw, walang imbitasyon na ibigay sa kanila kasi hindi man sila nakapasa, wala mang spiritual awareness. Na mangyayari na wala nang spiritual connection na nag-uugnay sa kanila sa 72 Spiritual Division. Ayan ay sa iba na lang ang mga division. Ito ay mahalaga din maintindihan sa ating mga kapatiran. Na ang panahon ngayon ay mas palalim na ngayon ang kailangan nating mga karunungan. Na pag hindi natin ito maintindihan,
Kasi dito lang tayo sa ating mga paniniwala. At nahinto na rin ang ating progress. Wala na tayong progress sa mas advanced pa ng mga informasyon na ibinigay ngayon ng Supreme Master. Kasi wala tayong update. So, mawawala na rin talaga ang ating mga tunay na mga koneksyon na mas ma-advanced na spiritual. At dito na lang tayo nakaikot sa ating mga paniniwala. Ngunit itong ating paniniwala ay maging tama at may maging mali. At naghantay at maraming naghintay sa kanilang mga masters na bumalik. Paano ba yan bumalik? Ang Supreme Masters pag hindi na lumaki sa yung tunay na liwanag. Ano ba ang layunin ng Supreme Master? Sa kanyang sa mga panahon na naging kasama siya sa mga tao. Upang ang mga tao ay maturuan sa tamang direksyon, lumaki at maging makagising sa kanilang spiritual na kamalayan. Matututo sa tunay na direksyon ng spiritual. Tungo sa tunay na pag-akyat sa mas higher na dimension. Tungo sa buhay. Hindi tungo sa pagkawasak. Kaya pag wala tayong karunungan, higit sa lahat, napakalalim ang kaalaman. Kaalaman din na nagbubulag sa ating spiritual na kamalayan. Kaya, dalawang verse nito, napakalalim na kaalaman, napakalalim din na pagkabulag mo sa spiritual na kamalayan. It must be balanced. Balance lang tayo. At ang direksyon nating sinasabi ngayon, itong direksyon na aral na College of Mystery. Walang problema kahit anong ating mga paniniwala. Ang ating mga paniniwala ay ating mahalin. Nang yan ay yung paniniwala ay nagbibigay sa iyo ng buhay. Nagbibigay sa iyo ng kahulugan ng iyong buhay. At palakasin lang ang ating paniniwala na ito ay lumago hanggang maging pananampalataya. Na yung pananampalataya hanggang maging pasakatuparan ng kaluluwa. Soul realization. Nang walang kautusan ng Diyos nagbabawal sa iyo na mayroon kang karunungan. In fact, sinasabi yan ng Diyos na kailangan mong mayroon kang karunungan. Iba ang karunungan, iba ang kaalaman. Kaya sa dalawang kaisipan ng tao, makatao at pang-spiritual. Dito tayo sa pang-spiritual. Ang ibig sabihin na pang-spiritual, hindi ito nagbabawal na mayroon tayong material na mga bagay. Ang pinagbawal lang dito na tayo ay mawawasak dahil sa ating pagkabulag sa ating spiritual. Ang ibig sabihin, mabubulag ang kahit sinumang tao na may matakaw o may greediness. May greediness sa kanyang sarili. May greediness sa mga mga material na mga bagay. So, sa direksyon ng spiritual College of Mystery. At ibinigay ang mga formula, 7 steps of inner discovery, yan ay mahalaga para sa lahat. Ang una ay Ascension Oil. Kung bakit Ascension Oil yan ay banal na langis na kailangan mo upang ma-cleansing ang mga tunnels ng enerhiya sa katawan. At yung lahat ng mga negative energy contaminations, galing sa mind, power, control, fusioning, it could be negative psychic attacks, it could be black magic attacks, o lahat ng mga atake ng mga negative energies na naka-implant dyan sa inyong auric force ay ma-cleansing lahat yan. Kaya yung Ascension Oil ay napakahalaga sa yung inner cultivation. At ito ay palagi kong ipinaliwanag para sa lahat ng mga practitioners ng Dulukan. At
sa lahat din ng mga hindi practitioners. Hindi ito gamot, ito ay ascension oil na kailangan mo sa iyong inner constitution upang mapalakas mo ang iyong physical at yung energy body. At itong paraan sa ating panggagamot. Lahat ng mga practitioners ng dugukan ay marunong manggamot. Gamit ang natural healing. Gamit ang natural healing method. So anong klaseng natural healing method? That is divine healing, the power of God na ini-invoke mo para gumaling ang iyong gamot. Yung mga recipient ng inyong mga energy healing ay mapagaling mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng Supreme Master. Importante yun mga bagay. Ay itong Conscious Astral Travel Advanced Spiritual Study. Itong 7 Steps of Inner Discovery ay interconnected. And the fourth one, itong remembering your dream. You have to remember your dream if you're not so conscious with your astral travel. Sabihin mo early morning, ay nanaginip ka, doon ka pumunta sa spiritual na mundo, doon ka pumunta sa impyerno, doon ka pumunta sa limbo at purgatorio, at nag-usap kayo doon ng mga tao sa mga divisions na yan. At nasiyahan ka rin sa iyong mga experience. Then after that, you have to talk to yourself. Pag makita mo yung mga negatibong enerhiya, ipinhiwatig na yung dreams, and then you have to cleanse up all those negative energies. Your spiritual connection, mga spiritual guides mo, sa advanced na spiritual, na nagpaalam o nagsasabi sa iyo na may darating na mga negatibong enerhiya. So, kailangan mo i-block na yan. Kaya advance always ang itong mga divine guidance na ibinigay. Makuha mo sa iyong advanced spiritual study. Maging sa pagitan man ng panaginip, maging sa paraan man ng conscious astral travel, o maging sa paraan ng mga panaginip. Kaya yung mga panaginip ay totoo. Mayroon ding hindi totoo. At kung kailan mo masasabi na yung panaginip ay hindi totoo, kaya tingnan mo ang liwanag ng kanyang vibration. Pag ang liwanag ng kanyang vibration ay na-capture mo lang, fragments from those informations printed in your auric force, in the layers of auric force, na-capture lang, na-read by your mind, nabasa ba na yung or kaisipan. So just fragments of all those vibrational frequencies, minor, na naka-imprint sa inyong auric force. Kaya yan ay kuning-kuning na mga kaisipan lang yan. Totoo yan sa astral na mundo. Ngunit sa physical na mundo ay hindi yan mag-manifest. Ngunit pag yung liwanag ay napakalalim ang liwanag, malakas ang vibrational frequency, kaya ay bigayan ng iyong astral connection sa spiritual na mundo. Kaya tingnan mo at intindihin kung ano ibig sabihin. Kasi ipinaalam sa iyo in advance na mayroon kang dapat pag-ingatan sa hinaharap. It could be within 1 day, within 2 days, or 3 days, or it could be within the week. Pag makita mo na negative ang enerhiya na ipinhiwatig, and then you have to block all those negative energies by 72,000 mysteries. To block all those negative energies to connect with your energy field. Nang sa panahon na makakonect ang vibrational frequency na yan, sa iyong energy field, ay magdudulot yan ng blockage sa iyong buhay. Negative energy. Kaya, binigyan ka ng para. So that's one of the reasons why napakahalaga ang 7 Steps of Inner Discovery. That is the fourth task. And itong divine healing, the next task would be divine healing. Lahat ng tao ngayon kailangan matututo na manggamot. Paano ba maging tunay na malusog ang isang tao? The same principle. When you want to learn the lesson and you
You want to become master of the lesson. You have to teach. Teaching is the mother of learning. Healing is the mother of good health. So healing is the mother of good health. Kaya pag gusto kang gumaling sa iyong karamdaman, manggamot ka, gamutin mo yung sarili, gamutin mo yung mga tao na sa iyong kapaligiran, yung sino mang taong lumapit sa iyo na magpatulong sa iyo, gamutin mo sila. Kaya, pinagsabay-sabay mo na lahat. Ikaw ay nag-practice ng mga aral ng spiritual division, ng durukan, at nagturo ka rin. At ng gamot para makaserbisyo sa liwanag. At ang reward mo niyan ay tunay na spiritual progress. Tunay na pag-angat sa iyong spiritual na buhay at sa physical na buhay. Kaya napakahalaga ito. Sa lahat ng mga bagay na ating pinikas ngayon ay napakahalaga. Kailangan lang ang direksyon. Hindi lahat ng mga aral ay angkop sa 72 spiritual division. Maging sa kapangyarihan man ay hindi lahat ng kapangyarihan na ating mga ginagamit ngayon ay angkop sa spiritual division. May mga kapangyarihan na hindi nakarehistro sa spiritual division, although lahat ng mga kapangyarihan ay galing sa 72 spiritual division na lumabas dito sa cosmos. Ibig sabihin, yung channeling ng sourcing of the powers na iyong ginagamit. Pagsabihin natin, Diyos sa langit. When we are 8 billion people now around the world, 12 billion people around the world, and every one of us, let's just say, lahat, bawat isa natin ay naniniwala tayo sa Diyos. Let's just presume in this way. Pero iba't ibang mga mukha, iba't ibang mga imahinasyon ng mga kaisipan ng bawat isa kung ano ang kanyang naiintindihan sa salitang Diyos. Kaya iba't ibang katotohanan. Iba't ibang mga sources ng kapangyarihan. Kaya sa advanced spiritual study, it is one thing so important for everybody to learn. Of course, to learn. Kailangan ang paraan. Mayroong 349 governing star formations. Na ibig sabihin yan ang pinakasources sa lahat ng kapangyarihan na lumilitaw dito sa ating mundo. Kaya may mga kapangyarihan na nakuha ng mga tao galing sa mga engkanto, galing sa mga elemental na mga division, pati galing sa mga kaluluwa. Ginagamit nila sa kanilang mga pagkakas. Totoo naman yan ay may kapangyarihan. Ngunit hindi lang yan kapangyarihan na rehistrado ng 72 spiritual division. Nang yung kapangyarihan na ating ginagamit ngayon, there is a complete requirement. Hindi kulang ang requirement, ha? But it is only one requirement. Kaya complete. Hindi nahahati sa maraming mga elemento. It is only one requirement, but it is complete requirement. Na ibig sabihin rin, complete surrender to God. Kaya, kompleto ito kahit isa lang. Pag marami pa itong mga requirements, maging hindi kompleto. Kasi napakaraming mga requirements, kaya hindi kompleto. Kaya ito ay isa na lang, kaya ito ay kompleto, hindi ito nahahati. Kaya ang requirement at pinaka-requirement nito upang maging 72 spiritual division, complete surrender to the Supreme Absolute. At paano man yan makamit ng isang tao? Nag-aaral ka ng mga kapangyarihan, iba't ibang mga kapangyarihan. Sa unang aklat, sa ikalawang aklat, sa pangatlong aklat, ang unang aklat itim, pangalawang aklat ay puti, pangatlo dilaw, pangapat ay green, at so on. Iba't ibang mga college, iba't ibang mga katuluyan. Kaya nangyari, masyadong nadibilap ang iyong spiritual na kapangyarihan
sa iyong paniniwala. Kaya makikita mo ang mundo, ang mga tao na ikala yung mag-isa na tunay na tumpak at wala ng ibang taong tama ay ililiban lang sa iyo. Kaya ang resulta ay ikaw naging tama at wala ng ibang tama. Ikaw ay naiiba sa lahat. Kaya nga, iba talaga ikaw sa lahat. Na ibig sabihin, saan ba galing ang iyong kapangyarihan? Galing ba yan sa Supreme Absolute? Of course, galing yan sa Supreme Absolute. Ngunit lang ay naibigay na sa mga division. At doon ka naka-wiring. Ang wiring mo is Governing Star Formation, Black Star Formation. Ibig sabihin, itim na mga bituin. Napakalakas ang kapangyarihan at hindi masusukat. No problem, no doubt with that. Kasi that is other face of God. Ngunit, ang pinakamalaking tanong ngayon, kung ano ang hantungan ng iyong kapangyarihan na natutunan. Magbibigay ba yun ng chance sa iyong sarili na makaakyat sa kaharian ng Diyos? Ano ba ang disiplina na nag-govern yan? Parang mental discipline na nag-govern yan. Na yung dahilan rin yan at hantungan sa tao na nag-aaral at nakawiring sa power niya. Ngunit pag hindi natin alam, ay napakalaking question, katanungan niya. Kung tayo ba ay tunay na magtagumpay makakyat sa kanyang kaharian or tayo ay mawawasak. Ang Black Star Formation ay hindi nagbibigay ng pag-akyat ng buhay sa higher na dimension. Ang kanyang disiplina ibinigay sa kahit sino mang tao, sa kahit sino mang mga pangyarihan ay pagkawasak sa kahit sino mang kapangyarihan na hindi pa nakapasa sa kanyang mortal physical na formation, sa kanyang mortal na kalagayan ng buhay. Ano ibig sabihin sa mortal na kalagayan ng buhay? Hindi pa siya nakapasok sa kaharian, sa tunay na kaharian ng Diyos. Na ang tunay na kaharian ng Diyos, tinatawag yan, cosmic governance of light. Kaya tinatawag supreme governance of the infinite cosmic family of light. Para sa lahat ng mga buhay na pasado na sila sa kanilang mga mortal physical na mga karakter. Wala na silang dapat pa ipriba sa kanilang buhay kasi iba na ang kanilang sektor na kinalagyan. So, sa lahat ng mga tao na nakikinig ngayon, itong aking sinasabi ay katotohanan. Ngunit huwag kayong maniwala. Sabihin natin, huwag kayong maniwala sa aking mga sinasabi. Gagawin niyo lang. Mas mabuti pang bigyan ninyo ng paraan na ang aking mga sinasabi ay mali. Gagawin lang ninyo sa inyong buhay. Pag sabihin natin conscious astral travel or angels contacts and correction, do it by yourself. Do not do it by your mouth. Na sinasabi mo ay mga salita yan, ay ito ang bersikulo. I'm not using verse in my explanation and in my lectures. I do not use verse. But I would not also restrict anybody to say that using the verse. This all the same. Pag mayroon tayong bersikulo, oral tayong bersikulo, that's just an art of the way how we are going to speak. Para mapaibot natin sa ating mga kapatid ang mga informasyon na ito. Lahat ng mga paniniwala ay maganda so long as hindi ka pagbawalan na lumiwanag ang iyong espiritual na kaisipan. Ngunit pagbawalan ang iyong espiritual na kaisipan na ikaw ay lumiwanag, ay yan ay paniniwala na pag sabihin natin ito ang direksyon natin, patungo tayo sa Cebu City, patungo tayo sa siyudad. But we are traveling on opposite direction. So mali ang ating landas na tinatahakan. Ang direksyon natin upang lumiwanag ang ating spiritual na kaisipan. Ngunit ang ating takbo ay on different direction. Paano man yan maging tama pag tingnan natin dito sa higher na level ng consciousness? Ibig sabihin, wrong direction yan. You have to do another direction. Go with the right direction.
Ibig sabihin, go back to the right line. Go back to the right road. Para hindi magkampali sa iyong patunguhan. Alam mo na yung address na patunguhan mo ay sa langit. Ngunit napakaraming daan papunta sa langit. Lahat ng mga ilog ay papunta sa dagat. Totoo ba yan o hindi? Lahat ng mga malalaking ilog papunta sa dagat at mag-abot sa dagat. O yung mga creeks, mga sapa ng mga maliit, hindi yan papunta sa dagat. Mababa lang yan. At hindi yan makaabot sa dagat. Kaya at the wrong direction, at the wrong place, and that could not hit the right address. So dito tayo ngayon sa actual practical lesson. Ang actual practical lesson ay do your lessons, angels, contact, and interaction. Napakahalaga yan. Okay, so our anniversary for the What's the Divine Revelation will be on August 12, 2024. Very soon. It could be the next week. Para sa lahat ng mga mag-join, and that could be online. We will do it online. Para sa lahat ng mga gustong mag-connect ng Supreme Master of Wisdom, Akadastar, Supreme Superlight Angels, ay makakonect tayo lahat. So long as you will do the procedure that we are going to give, makakonect tayo lahat. And then that would be good. Mag-practice muna tayo na fundamental lessons na dugukan. And then, i-add on na lang ninyo yan sa inyong mga paniniwala, sa inyong mga debosyon. Walang problema yan kaya ang mga aral sa dugukan, just simple side word for word. Simple watching the heavens. No prohibition of belief or religion. Rest wellness. Kaya dito tayo sa kalagdaan na magandang pangkalusugan. So, walang taong hindi gusto ng magandang kalusugan. Lahat tayo ay nangangailangan, tayo ay malusog para magawa natin ang ating pang-araw-araw na mga importanteng mga bagay na gawin upang tayo ay maligaya at maraming mga bagay na ating magagawa. Okay, so that's all for today. And do your lessons. Do your inner discovery. Pagbalaan sa kinabuhi o sa kinaya.